What's up? Alright Moro, good afternoon. So it's currently 4 o'clock in the afternoon. Solo ride tayo. May God bless us on our ride. Solo ride tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon ng Villa Jimena. Currently, I will be attending our team building kasi dun kaganapin sa Villa Jimena. So, kaysa magkotse, naisipan ko na lang mag-motor para makita natin yung daan papunta doon. And sa Alfonso, Cavite nga pala yun. So, medyo na-late ako, pero I'll be there maybe an hour or 1.5 hours depende sa traffic. So, yeah, join me for Alright Moro. So as usual, East Service Road tayo going to Alabang. Dito tayo daan kasi if you're going from south, madalas yan dito ka daan sa East Service Road. Since wala naman akong sticker ng BF dahil galing akong BF, hindi ako makaka-traverse from BF to Las Piñas. So I'm going for a long route dito tayo sa East Service Road going to Alabang, Las Piñas. Kasi from Alabang, Las Piñas, ang daan naman natin is going to Daang Hari. It's a usual route going to south if you're coming from here. Dahil lalagpas tayo ng I think Amadeo or something. Let's see, ayon sa mapa going to Alfonso. So eto na, nasa Alabang na ako. Medyo traffic doon kayo na sa service road. Piksikan, grabe. Sabado ngayon pero grabe, siksikan. At least nakalusot na. Alabang na ako. So I'm going to Daang Hari Road. Alright, Daang Hari Road na tayo. Ito na yung pinaka first road going to the pinaka proper ng Daang Hari. So common to going to Cavite. Dadaan ka talaga ng Daang Hari. Kaya eto, buti na lang medyo maluwag-luwag ngayon. I hope so na hanggang dulo maluwag to, hanggang Cavite. Kasi traversing to Cavite itong Daang Hari. Kung bago ka sa channel na to, kung hindi ka taga south at bago ka nanonood ngayon, if you're going from Sucat, Bikutan or anywhere in Parañaque, most likely you're traversing to Daang Hari. At kung wala ka namang kung pupunta ka ng Tagaytay, pwede rin dito. Medyo bayan-bayan nga lang pag dito kung kotse. But sometimes there are times mas maganda pa nga dumaan dito kasi mas maluwag pa minsan, lalo pag paakyat na, kasi may option ka rito dumaan via Amadeo. Dito na tayo sa intersection ng Daang Reina tsaka Daang Hari. On my right, nandiyan yung Evia Lifestyle Center, mall yan. So yan yung patandaan na yan, sa stoplight na yan, diretso ka pero kakanan ka going right. Kasi if you go forward, Daang Reina yun meron siyang tagos going to Laguna. So hindi tayo pupunta ron. Tsaka kung nakakotse ka, pwede ka mag MCX, kaliwa yun. Pero on our part, punta nga tayo Alfonso, punta tayo dito. So yun, tapos tayo sa Daang Hari, nakalagpas na tayo doon. Currently nasa Molina Road na tayo ngayon. So approximately 7 ways, meron pa tayong malayo-layo pa. 48 kilometers pa. It's time check, 4:51 PM. Nakaka 51 minutes na tayo naglalakbay mula bahay. Medyo matraffic kasi Kung umaga to, mabilis-bilis to Ang maganda lang sa hapon, hindi ganun kainit. Wala nang araw, hindi na ganun kaaraw. So nag-route tayo papuntang isang street going to the other side. Grabe, sinag dito yung araw. Kaya binuksan ko yung camera. I hope maganda yung kuha. Kasi sakto silaw ako pero not sure on the cam kung maganda yung kuha. Pero I like it, ang ganda ng sunset. Pababa na kasi yung araw Kaya ang ganda. Pinadaan tayo ni Waze dito sa Dasma. So nagkaroon tayo ng parang rerouting from Waze. Kasi Lasal Dasma to sa kaliwa ko. On my left is Lasal Dasma. Nag-route tayo na binibigay sa Waze na ibang daan, faster way to avoid traffic. Pero ang tumbok din ito, Aguinaldo Highway. It's currently 5:06. Come on 5:06. Medyo dumidilim-dilim na. Dami tao, grabe. Ganyan po kahirap sa Pilipinas mag-commute. Dami Sabado pa yan. Sabado pa po yan. Totally, marami na yan. Pero ang hirap talaga mag-commute sa Pilipinas. Kung talagang maayos ang sana yung transport system sa Pilipinas, yung mahirap lang talagang mag-construct ng maraming train Pero alam mo when I visit Hong Kong or any other accessible talaga yung mga train nila Pero dito talaga kung may develop na magkaroon pa ng chance, magkaroon ng subway or train sa lahat ng parte ng Pilipinas para maging accessible sa mga tao, napakalaking tulong. Kasi kawawa talaga yung mga commuter sa Pilipinas. Pansin ko yan dahil mismo ako din nung nagsisimula ako magtrabaho sa career ko dito sa Pilipinas, nakikipagsuntukan din talaga ako sa
sa sakayan ng bus, sakayan ng jeep, abangan ng MRT. Talagang ano eh, magpapalit ka ng mukha eh para lang makasakay. Ganun kahirap yung transport system sa Pilipinas. So nandito na tayo sa ano, kakaliwa tayo ngayon papunta ng Amadeo. We still have 33 kilometers more. Wow, kabalayo pa. Long ride tong ginawa ko ah. So time check tayo. It's currently 5:30 in the afternoon. Umalis tayo ng bahay ng 4 o'clock. Nasa Amadeo na tayo ng 5:30. Pwede na for an afternoon ride. Siyempre iba pa rin pag umaga, pero pwede na. Medyo gaspol tayo sa mga ilang parte kasi para nakakahabol sa oras. But 5:30 maybe 45 minutes more to 1 hour more. Nasa destination na tayo. I hope so. Ang layo pala nito. Kaya let's see. Grabe, ang sarap sa Amadeo kanina pa guys. Ang lamig. Whew. Night ride sa gabi na to. Mula hapon, gabi na tayo. Sabi ni Waze, 50 minutes pa raw. Ang layo naman ng venue pala namin. Grabe, ang lamig. Kanina pa ako paakyat. So hindi tayo didiretso ng Amadeo, ng Tagaytay, kasi pag dumiretso tayo, Tagaytay na yan. Kakanan tayo ngayon dito, East Lateral Road. May road dito going to Alfonso. Intersection lang, bigayan lang to. I hope na pagkanan ko rito ay malubag. Pero sabi naman ni Waze, eh malubag naman. So nasa sa gabi na. So currently nasa Indang Road na tayo. Medyo ginabi na tayo, pero malapit na tayo. Currently 16 kilometers, 40 minutes daw, maybe or less. Walang ilaw, medyo walang ilaw dito, pero dire-diretso lang. Nagre-route, tingin ako sa Waze ulit just to make sure tama yung dinadaanan natin. Kasi medyo kawalan na to, hindi na bago, hindi na ano to, magabago sa akin to. Hindi ako familiar sa route, kaya nag-stop over ako sa Shell just to check. Malapit tayo guys, grabe. Time check, 5:54, baga alas 6 na, 2 hours na tayo mabiyahe. Okay din. Ang ganda ng simbahan na to ah. Ano to? Hindi ko alam to ah. Kaliwa tayo. Hindi ko alam simbahan na to. Ang ganda ng simbahan ah. Mukhang lumang simbahan guys. Ang ganda. Grabe. Dapat preserve yung mga ganyan talaga. Grabe lugar na to. Kukunti lang yung ilaw, kaya kailangan ano talaga eh, meron kang MDL. Kung wala kang MDL, medyo lugi ka rito pag isa ka lang. Dapat ka na walang mga sakyan, isa ka lang. Lugi ka rito pag wala kang MDL. Essential talaga yan guys. Kung magmumotor po kayo, pabibilihan ng motor, ang una ng pag-ipunan, MDL po. Dahil pag ginabi kayo, ang laking tulong yan. Ano tayo? Mabuhay! Barangay Tambo M. Kulit, Indang, Cavite. Grabe ang dilim guys. Grabe yung daan na to, ang dilim. Ito na, meron tayong MDL. Hay na tayo. So, walang ilaw sa loob ng kakawian eh. Hay, salamat. Nandito na tayo. May bahay-bahay na. Grabe, ang dilim dito guys. Woohoo! Grabe, dilim dito. Binuksan ko na yung ano ko, hay ko. Dilim. Walang kailaw-ilaw dito guys. So, ang laki ng kali, walang ilaw. Ayun, meron na. Pero yan, simula na namin street lights. Sobrang dilim eh. Okay na, luwanag na. Salamat naman. So I currently have 6 kilometers to go. Konti na lang, nandun tayo sa dilim eh na. Ganda na nung kali. Buti na lang nalagyan na maraming ilaw dito, kasi nakakatakot kanina ipapasok. Dilim eh. Yung katambay pa doon, puro tambayan ito. Sobrang open eh, sobrang liwanag. So ginagawa nilang tambayan. So madilim na naman. Oo nga. 4 kilometers guys. Konti na lang to. Yun, nakakata na ako. Maluwanag na ulit. Grabe, may mga portion siya. Sobrang dilim, grabe. Eh, solo ride pa naman ako. Hihi. Grabe, dilim ulit. May mga ilaw pero ang daming puno. 3.3 kilometers na lang. Konti na lang to. 2 kilometers to go. Konti na lang to guys. Grabe, less than 1 kilometer to go to our destination. Grabe talaga.
yung dinaanan ko to sobrang dilim. Nakakatakot pag isa dumaan, lalo kung hindi ka naman taga rito, panalo. Woo! Finally guys, nakarating na rin tayo sa Villa Jimena. Grabe yung pagod ko. Woo! Hi! Grabe yung pagod, grabe. Pagod at pagod, tsaka yung takot ko sa gabi. Sige guys, vlog ako bukas sa umaga kasi gabi na eh. I hope tignan ko makaka-vlog pa ako ngayong gabi. Let's see. Alright, good morning guys. So kagabi, hindi na ako nakapag-vlog, hindi na ako nakapag-cover ng episode ko kasi nga sobrang late na. 6:30 pa lang pero pag-ilim na eh. So ito tayo sa Villa Jimena. Diyan kami ng team building. Tapos tayo. It's currently 9 AM right now. So right out na rin ako pero I'll cover it before I go. So ito yung pinakalugar. It's hindi naman siya malaking malaking lot area. Pero ito yung house na tinuluyan namin. So yun yung house na tinuluyan namin. Okay dyan. Sobrang ang ganda ng loob. Panalo. Tapos complete yung amenities. Yeah, let's go. Let's check inside kung ano ba yung loob na to. Napas tayo. Ito nga pala yung main door. Umanak ko pa eh. Christmas na. Main door. Ayan yung kitchen. Hoy Marky. Nahiyain si Marky. Tapos tayo. You know, kami muna sa vlog. Yun, yeah. Ang dami nag-inom kagabi. Linis na. Linis na yung inuman namin kagabi. Ito yung back. Ito yung magandang place dito. Meron kang tambayan. Oh, ang ganda ng pool place talaga. Ang ganda ng pool place na to. So, kahapon nag-dip pa kami kagabi bago mag-inuman. Dito kami nag-dip muna. Games pa rito sa pool. Yan yung tambayan. So, kung meron kayong mga events or family gathering dito, panalo eh. Kasi laki ng space. May tambayan pa rito. Tsaka ito yung view ng pool. Ganda, diba? May jacuzzi ka dyan. Tapos may pinaka-pool area. Tapos hindi naman siya ganun kalalim. Tapos may tambayan, aesthetic. So maraming rooms sa loob. I think it's 4 rooms inside. Hindi ko na i-cover yan. Ito yung bahay mismo. Kaya ay meron shower area. CR din yan bago ka. CR yan. May shower tapos CR sa likod. Kung gusto nyo mag-CR, hindi na ipapak sa loob. Meron sa labas. Ang ganda ng lugar. Malawak. Kaya kung may team building kayo, family gathering or family event, pwede rito. Ang laki ng place. Ang tambayan na ito, ang gandang tambayan. Pero hindi kami nag-inom dyan kagabi. Tumambay lang konti. Doon talaga kami nag-inom kasi may karaoke doon. So I'm wrapping up guys for our Moro Adventures. Villa Jimena, Alfonso Cavite. Grabe yung ride ko kagabi. Sobrang adventure yun. Medyo scary lang kasi yung mga ilaw sa Cavite. Walang ilaw sa Cavite. Lalo yung mga main roads sa malalaki, yung mga bypass roads. Medyo natakot ako doon pero sobrang challenging, fulfilling naman. Nakarating tayo sa venue ng safe. Syempre yun naman ang mahalaga, safe ka. So if you really like this episode of Art Moro Adventures, if you like it and na-enjoy mo yung video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. Please follow me on Facebook, YouTube, and TikTok. Hanggang sa muli guys, it's Rod from Art Moro. Godspeed guys, ingat sa lahat. Bye!